Good morning everyone. And gaya nga ng nasabi ko, I really want to be involved ngayon dito sa issue ng corruption sa Philippines. And I'm watching Christian Esguerra this morning. It's my day off. Alam niyo naman mga OFW, pag day off, laba day, cooking day, lahat ng errands gagawin, pinagsasama dun sa off na meron kami. So I'm off today while I'm having my coffee, early morning. Nakikinig ako kay Christian Esguerra. And I really appreciate him. Yung explanation niya dito sa kanyang vlog today. Ngayon ay, ano bang date ngayon? Wala na, nakalimutan ko na. Ngayon ay the 20th. I think it's, ano ba ngayon? The 20th of August. Yung kanyang vlog na tinatanong niya kung pwede bang walang alam ang mga mambabatas sa anomalya sa flood control projects. Ito ang pinakikinggan ko ngayon. And meron siyang guest, Joseph Ranola. He is the head of the Center of for National Budget. And nire-relate ko to bilang OFW or yung mga OFW na nagtatrabaho na ano ba yung characteristics ng isang OFW. Kami, pag day off natin, pag day off ko, mas busy ako pag day off ko than working kasi maglalaba ako, maglilinis, magluluto, gagawa ng errands. So, pag makikinig kami ng mga vlogs, uupo kami, nagkakape, habang naglalaba, dami kaming ginagawa. At doon lang kami nakakakuha ng mga balita, ng mga kwento sa Pilipinas. Ngayon, I'm watching Christian Esguerra. I'm a subscriber. Pinanonood ko siya talaga. And he's really very good with asking the resource person dito sa tungkol dito sa flood control projects kung paano siya nakokorrupt. At tinatanong niya kung hindi ba pwedeng walang alam yung congressman dito. Sa pagsama ng congressman, it's the Congress and the Senate, no? Na walang alam doon sa budget. My suggestion is, kaya itatag ko itong si Christian Esguerra and also itatag ko yung lahat ng pinakikinggan ko. If you can help us. Na, sabi nga nila minsan kasi, kailangan hindi lang sa aming OFW, pati sa Pilipinas you explain it to them like a 4-year-old para naiintindihan nila. Lalo na kami mga OFW na matagal na kaming wala sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yung napag-aralan namin na system of government, oo, meron kaming stock knowledge of that. But, yung sistema ngayon, syempre, nakakalimutan na namin kasi nasa ibang bansa kami, meron din kaming kaalaman dito sa system of knowledge kung nasang bansa kami. Pero gusto namin, just a request to yung mga vloggers na pinanonood ko, na explain it to us like a 4-year-old. Pwede ba yun? Na ang idea ko, baka tulungan nyo kami with the technology now in social media. Pwede bang gumawa ng flowchart? Umpisahan natin to the very, very start na ginawa yung budget. And then saan mapupunta? Saan susunod? Saan susunod? Saan pupunta? Hanggang makarating at ma-implement. Tapos, coffee ko! Oh my God! Teka. Coffee ko. Okay, flowchart. Para makita natin at isa-isahin natin. Galing yung budget dito, sa Congress and Senate, tapos pumunta saan, hanggang makarating dun sa project. Kaya gusto naming malaman ito kasi I am listening to this vlog today kay Christian Esguerra. At yung resource person ay sinasabi na wala naman kasing signature, walang pipirma na politiko. Kaya mahirap patunayan. So parang sinasabi mo, ano pang use nitong investigation na to? Mapupunta lang yung sisi, lahat ng sisi sa DPWH wherein yung allocation ng budget, binigay lang sa kanila to implement.
'Diba? At paano na-allocate yun na may ibang area na ang laki-laki ng budget, may ibang area na maliit, may ibang area na malaki. Gusto nating makita sino nag-allocate, paano na-allocate doon, na yung knowledge, sino ang may knowledge ng allocation na yun. Gusto namin makita yun. Pwede bang ipakita sa amin na from the very start, umpisahan natin at isa-isahin natin. Pwede bang ipakita yun sa mga vlogs? Yung flowchart, yung magagaling sa mga graphics. Kasi ako, very visual ako, mas gusto ko nakikita ko. Kasi pag nakikinig ako, minsan nasisira yung thought din ng resource person at nawawala. Ang karamihang nabanggit ng resource person dito, which I think na magaling naman siya. Kaya lang, parang DPWH lang ang may kasalanan. Parang hindi ako maniwala na sila lang ang totally nakakaalam. At ang sabi, may mafia. Pwede pang dun lang sa department yun, yung mafia na yun, at hindi nakarating mula sa taas pababa. Parang, ewan ko, parang mahirap paniwalaan. At dahil mahirap paniwalaan, parang lalo ako naiinis. Kasi, para saan pa itong investigation? Huwag tayong magsimula sa gitna. Huwag tayong magsimula sa DPWH kaagad. Magsimula tayo saan nag-umpisa yung budget. Saan nag-umpisa ang paggalaw nito at ang pag-allocate nito. Papunta sa DPWH, papunta sa contractors, papunta sa project. Kaya, yun lang ang hinihiling ko. Tulungan nyo naman kami para mas lalo naming ma-appreciate, mas lalo naming maintindihan. Na, yun nga, suggestion ko, flowchart. Baka pwede tayo. Diba? May nakikita kasi ako ginugol ko nga, flowcharts. Ang dami-daming way on how to make a flowchart. Tulungan nyo kami, gawa naman kayo ng flowchart and show it to us para mas lalo namin maintindihan, mas lalo namin ma-appreciate. Dahil, gaya ng sinabi ko, lalahanin ninyo, kaming mga OFW, nagpapadala ng pera sa Pilipinas at nakakatulong sa economy ng Philippines. At kung hindi nyo kami bibigyan ng importance, at kung hindi nyo ito i-explain sa amin mabuti, para hindi namin maintindihan, para maintindihan namin, ay maiinganyo kaming magpadala dahil alam namin na napupunta yung pera namin sa tama. Pero kung ito ay hindi mai-explain sa amin, nakakawalang gana. Para tuloy nawawalang gana kami magpadala. Dahil yung perang pinapadala namin na ginagastos ng pamilya namin sa Pilipinas, ay itong maririnig mo. Yung mga nakurakot nilang pera. Na yung healthcare, hindi binigyan ang budget. Education, kinurakot ang budget. Eto yung mga basic na kailangan. Kaya kami nagpapadala ng pera. May sakit yung pamilya namin. Papadala kami ng pera kasi nagpapaaral kami. Kaya, please, yung mga vloggers na pinakikinggan namin, tulungan nyo kami. Explain it to us clearly. Tapos explain it to us ng minsan mabilisan kasi nga minsan wala rin kaming oras, wala kaming panahon, but we still watch or listen to your podcasts and mga vlogs. Kaya panawagan ko, dahil namumulat na kami, dahil gusto na namin ma-involve, explain it to us. And then we will be involved by commenting on your vlogs, and natututo kami. Who knows? We will organize. Kami mga OFW, alam ko may mga organization, pero mas maganda kung mas marinig yung boses namin. Kaya, sige, umpisahan ko na. Kaya please, mga vloggers,
Show us, give us a flow chart. Paano ba ito? Saan galing ang budget? Paano na-allocate? Paano nakarating sa DPWH? Paano napunta sa DPWH at pumunta sa mga contractors to the project? Okay? Tulungan nyo kami, please. Kaya, sa mga OFW, mag-vlog na rin kayo, mag-video kayo, i-send ninyo yung mga questions ninyo sa mga taong pinakikinggan ninyo, sa mga vlogs na pinapanood ninyo, para malinawagan tayo. Huwag tayong papaloko ha, dun sa mga tumutulong sa mga vloggers, tumutulong sa mga OFW na ang tulong kailangan nakikita natin konkreto, hindi pwedeng salita na. Hindi pwedeng salita lang na binibisita tayo or salita lang na tumutulong tayo pero puro criticism. Kailangan may solution. Kailangan may solution. At tumulong tayo, kasama tayo dun sa solution. Kasama tayong gumawa ng solution. Dahil nga may boses tayo. Kaya, sa susunod, sana makakita na ako pag nanood ulit ako ng mga vlogs. Sana makita ako. Although I really admire Christian Esguerra, he's trying to ask the resource person a very simple question, pero walang tumutumbok. Walang tumutumbok na, ang napansin ko lang din wala talagang tumutumbok na, oo, eto, galing dito sa kung saan man, galing sa BICAM, galing sa Senate and Congress, ito, at napunta dito. Wala ako nakita ganon. Parang laging nagda-divert na DPWH na kagad. Parang hindi naman ako maniwala. Kaya Christian, I will keep on watching and see hanggang malinaw at maintindihan namin kung saan talaga napunta. Tingnan natin. Let's get involved. OFW, magsama-sama tayo, makinig tayo. Open mind. Walang hatred. Huwag muna tayong magalit. Makinig muna tayo. Makinig. Minsan pag nauna ka makinig, mas maunawaan mo. Dahil pag nauna ka magalit, close na yung mind mo. Let's open our minds. Open our minds. And let's listen. And para maintindihan natin. Okay? So, gusto ko talagang maintindihan ito. Para yung mga OFW na kasama ko sa trabaho, pag napagkwentuhan namin ito, may alam tayo. Hindi tayo close yung mind natin. At ma-explain natin ng mabuti. At ganun din, yung mga pamilya ko, minsan nasa Pilipinas na sila, hindi rin nila naiintindihan eh. Kaya kailangan mag-usap-usap tayo with the technology now, FaceTime, group chat. Mas madali na ngayon magka-usap-usap. Kaya ang mga vlogs na pinanonood ko, I watch this Christian Esguerra. I watch Enzo Recto. I watch Richard Hadrian. I like Edu Manzanas. And Edu Llamas. And also, for me to laugh, I really watch Chris Ulo. Si Chris Ulo, minsan talagang may sense yung sinasabi niya. Very, yung explanation niya minsan, alam mo yun yung mga pangkalyeng explanation, but it makes sense. It makes sense. Natatawa ko dahil tama yung sinasabi niya. And on the side, pinapanood ko din si Batang Maynila Toits. So, ito yung mga pinapanood ko. But, that doesn't mean na nag-agree ako sa mga sinasabi nila. Meron din akong minsan hindi ako agree kasi binibase ko rin yan sa knowledge na meron ako. And also, mas maganda kung mag-usap tayo. Kasi, pag nag-uusap tayo, nakukuha natin yung ideas ng ibang kasama natin. At ina-accept natin. At saka, pag mali tayo, tanggapin natin. Huwag tayong makipagdebate. Open mind. Okay. Pag tama, okay. Sige, pakinggan natin. Tingnan natin kung mangyayari yon. Parang ganon. Huwag tayong hindi kaagad, di ba?
Huwag tayong may position kagad sa ganito. Wala. Basta tayo, isipin natin kung OFW ka at manggagawa ka at may pamilya ka, yun muna ang focus mo, yun muna ang isipin mo. Huwag ka munang mag-side kahit kanino. Basta yun ang focus mo. Ito bang side na to nagbibigay ginhawa sa pamilya natin? Ito bang side na to ay pinahihirapan lalo yung pamilya natin? Yun lang ang iisipin natin. Huwag politiko. Huwag politiko. Kasi yung politiko, makasarili yan. They are very selfish and greedy. Yan na nga, sabing greedy. Sabi ni Ping Lacson. They're very greedy. Pero ang gusto ko, malaman, saan ang gagaling para maunawaan natin. At mag-usap tayo para tayo nagpapadala. Pwede nating ma-influence yung pamilya natin at sabihin sa kanila kung anong pwede nilang gawin. And also, dito sa ano ko, nag-decide ako na mag-vlog kasi nag-vlog na talaga ako dati. Ngayon, gusto ko na mag-vlog kasi parang gusto ko magkaroon ng meaning yung pag-vlog natin na dati ayoko sanang pumasok sa ganito. But I realized na papasok ako bilang OFW na may pamilya sa Pilipinas na tumutulong, nagsusuporta sa pamilya. And also, I will share with you na yung buhay namin dito. Gaya ngayon, I'm on my day off. Off ako ngayon, so I just woke up, nakikinig ng vlogs, having coffee, and then maglalaban na ako pagkatapos nito. So, nood-nood lang ng mga vlogs, tapos mag-usap ulit tayo. Okay? Bye!